Much has been said tungkol po sa meltdown ni Vice President Sara Duterte. Marami na tayong nabasa, marami na tayong napanood, marami na tayong narinig na mga reaction mula sa mga ordinaryong tao, sa ating mga kongresista, kahit na sa ating mga senador. Karamihan ay hindi nagustuhan ang meltdown at ang ranting ni Vice President Sara Duterte sa kanyang press con. Sabi pa nga ng iba, matapos daw ng press con na yon, kung saan sinabi niyang huhukayin niya, siya mismo ang huhukay sa bangkay ni former President Ferdinand Marcos Sr. at isasaboy niya daw ang kanyang mga labi sa West Philippine Sea at ang kanyang imagination na gusto niyang pukutan ng ulo si President Bongbong Marcos at nung kanyang si President Bongbong Marcos. Marami po ang na-turn off sa ating Vice Presidente. Tapos yun nga daw, pagkatapos ng kanyang meltdown sa press conference, makikita natin ang mga pictures niya na nandoon sa ihawan at namimili ng mga street food para ipakita na unbothered siya at nakuha pa niyang gumawa ng TikTok. Just to prove daw at ipakita sa taong bayan na hindi siya apektado. Pero sino sa tingin ninyo ang hindi maaapektuhan sa padami ng padaming mga anomalya na nakikita at nabubungkal ng Quadcom nung kapanahunan ni Vice President bilang DepEd Secretary? Kahit na anong tatag ng dibdib mo, kung ganun napakadami ng mga issue na ayaw mo namang harapin, na nagtatago ka, na dinadaan mo sa press con para lang umiwas na sagutin ang taong bayan, wala pong normal na tao ang hindi maaapektuhan. Pero yan ang gustong ipakita ni Sara Duterte, na kunyari siya ay unbothered, na baliwala sa kanya, na hindi siya apektado. Pero kung makikita nyo ang kanyang actuations, ang kanyang aura, kitang-kita po natin na matapos ng meltdown na yan, ay baka magkaroon pa ng nervous breakdown si Sara Duterte. Well, kanya-kanya po ng opinion yan. Pero karamihan po sa taong bayan, nakikita na itong ginagawa ni Vice President Sara Duterte na kunyari ay matapang siya, na pinapakita niya sa buong Pilipinas na hindi siya kayang itumba ng kahit na sino. Konti na lang po ang naniniwala dyan. Dahil the mere fact na ayaw niyang sagutin kung saan niya dinala at ginastos yung pera ng bayan, hindi po titigil ang taong bayan. So ano naman kaya ang reaksyon ng isa sa paborito kong abogado at vlogger na si Attorney Rene Bueno? Puntahan niyo po yung kanyang YouTube channel. Subscribe niyo po at marami po kayong matututunan kay Attorney Rene Bueno. Panoorin po natin siya para malaman naman natin kung ano ang kanyang masasabi dito sa meltdown ni Vice President Sara Duterte. Buenos dias, buenos tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ipagpatuloy po natin ang ating mga napag-usapan tungkol doon sa press conference ni Vice President Sara Duterte, na kung saan nabanggit niya na ipahuhukay niya ang mga labi ni dating Pangulo na si Ferdinand Edrelin Marcos doon sa libingan ng mga bayani, at ito'y kanyang itatapon doon sa West Philippine Sea. At dahil dito, ito po ay nag-generate ng mga negatibong reaksyon sa mamamayan. At isa na dito ang isang estudyante ng School of Law, second year law student. Tinanong po ako kung ito bang pangungusap na binitawan ni Vice President Sara Duterte ay isang batayan o isang dahilan upang ang isang pribadong individual o isang kongresista ay makapagprepara ng reklamo for impeachment sa mababang kapulungan. Ang aking pong kasagutan dito sa isang estudyante ay pwedeng gawing dahilan ang mga binitawan ni Sara Duterte nung nakaraang Biyernes upang makapagsampa ng isang reklamong impeachment doon sa House of Representatives. Kung maaalala ninyo, ng mga nakaraang episodes ng nakaraang buwan ay tinalakay na natin sa ating mga articles sa mga dahilan kung ikaw ay magrereklamo ng impeachment diyan sa House of Representatives, ay sinabi po natin ayon sa Section 2 Article 11 ng ating saligang batas
na ang mga tanging mga dahilan ay betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, treason, graft and corruption, bribery, and other high crimes. Yan lang po ang mga dahilan na pwedeng gamitin ng isang nagre-reklamo against an impeachable official upang siya ay mapa-impeach dyan sa ating mababang kapulungan. Pero dito nga sa katanungan ng isang estudyante, ang sinasabi niya yung mga binitawang salita ni Sara Duterte ay pwedeng gamiting dahilan upang ma-impeach siya, no, dyan sa mababang kapulungan. At ang aking kasagutan ay pwedeng gawin yan na dahilan. At yan po ay pumapasok sa ilalim ng betrayal of public trust. Bukod dyan, pwede din gamitin yan na dahilan at yan ay pumapasok naman sa sedisyon. Kung mapapansin ninyo itong sedisyon ay hindi nyo naman mababasa sa ilalim ng Article 11, Section 2 of the 1987 Constitution, sapagkat yung pong sedition na sa ground for impeachment ay nagtatago doon sa likuran ng other high crimes, sapagkat ang sedition po ay considered as a high crime sa ilalim ng ating batas. So nakatago siya, no? At yung din mga binitawang salita ni Sara Duterte na iahagis niya sa West Philippine Sea ang mga abo ng dating Pangulo ay maituturing naman na pagguho, no, ng tiwala ng taong bayan sa kasalukuyang Vice Presidente, sapagkat ito ay nagpo-promote ng negatibong emosyon, galit, no, inuudyukan ang taong bayan na magkawatak-watak upang mauwi sa isang demonstrasyon at patuloy na demonstrasyon pagkalaban-laban ng bawat individual belonging to different political parties and organization. At pag yan ay nangyari ay magkakaroon ng hindi maayos na sitwasyon ng ating ekonomiya dahil sa isang political instability. Sabi nga ng mga ekonomista, there will be no economic stability if there is political instability. At yan ay ituturing din na betrayal of public trust, sapagkat kung ang isang nangungusap ay isang opisyal ng gobyerno, lalong-lalo na kung ikaw ay vice presidente at sasabihin mo yung mga pangungusap na ganyan, yan po ay seryosong usapin, sensitibong topic, at sinabi na yan ng ating Korte Suprema sa kaso ni Marcos versus Raul Manglapos. Si Raul Manglapos ay isang dating senador, magaling yan na senador, at naging sekretaryo ng Foreign Affairs yan, Department of Foreign Affairs, na kung saan sinabi ng Korte Suprema sa Marcos versus Manglapos na yung usapin tungkol sa mga labi ng mga dating Pangulo, although hindi diniscuss dito yung impeachment, binigyan lamang ng importansya na ang usapin ay tungkol sa mga labi ng mga dating Pangulo, yan po ay isang sensitibong usapin at kailangan mag-ingat ng mga leader ng ating bansa pag yan ang pinag-uusapan, sapagkat ang maling desisyon tungkol sa kung paano i-handle, paano i-manage ang mga labi ng dating Pangulo ay pwedeng mag-produce ng negatibong implikasyon sa ating bansa na mauwi sa pagkakawatak-watak, pagkakasira-sira at disunity among the people dito sa ating bansa. So, sabi ng Korte Suprema, sa kasalukuyan, hindi pa ganun ka-stable ang ating politika nung maupo si Corazon Aquino. Kung pwede, ipagpaliban muna ang pagbabalik ng mga labi ng dating Pangulong Marcos dito sa ating bansa. Pero lalaon at lalaon, yan ay makakabilig dito sapagkat karapatan yan ng isang taong namatay na dito mailagak ang kanyang mga labi sa ating bansa. Okay, so much for that. So, sabi nga ng Korte Suprema, sensitibong usapin. Medyo ingat-ingat ang mga leader kapag yan ang pinag-usapan. Pero dito sa kaso ni Sara Duterte nung nakaraang Biyernes, no, walang pakundangan, no, na ipinakita niya ang kanyang walang respeto, no, a total disregard of the existing rules and the 1987 Constitution, kung paano niya ginahasa, nilapastangan ang dignidad ng namatay, ang dignidad
ng pamilya ng namatay. Hindi lamang yan, ang dignidad ng ating Estado at ang bawat mamamayang Pilipino. Hindi ko maintindihan dito kay Vice President Sara Duterte kung bakit hindi niya naiintindihan yung epekto ng kanyang mga binibitawang salita. Hindi niya napapansin, no? Siya po ay nagko-commit na ng mga violation of our existing laws, particularly the supreme law of the land, which is the 1987 Constitution. Kung yung second year student niya ng law ay naiintindihan ang kanyang mga binitawang negatibong pananalita against the former president, siya pa kaya na isang abogado at nag-a-occupy ng isang napakataas na posisyon dito sa ating bansa? Isang irresponsableng pananalita, no, na pwedeng mauwi sa isang reklamo for impeachment. Hindi lang naman yung betrayal of public trust yan. Kasi yun na nga, kapag ikaw ay nagbitaw ng ganyang pananalita, pwedeng ito ay magdulot, no? Lalong-lalo na, yung nagbitaw ng pananalita ay considered as the second highest official of the land. Yan ang epekto niyan, magkakaroon ng pagkakawatak-watak sa mga mamamayan. Siyempre, may supporters si Duterte. May mga supporters din. Maraming supporters itong kasalukuyang presidente. May tinatawag dyan na Solid North. May tinatawag ng mga Marcos loyalists. May tinatawag dyan na mga supporters ng gobyerno na masasabi mong sumusuporta sa gobyerno, hindi kay Bongbong sapagkat maganda naman daw ang ginagawa ng Bongbong Marcos. Kaya ang suporta kay Bongbong Marcos ay suporta sa kasalukuyang gobyerno. So, or vice versa, suporta sa gobyerno ay suporta kay Bongbong Marcos. Kasi ang sabi nila, kung maganda naman ang ginagawa at nagpo-promote ng katarungan, ng justice, at gumagawa ng mga programa na magdudulot ng kabutihan sa ating mga kababayan, bakit hindi mo susuportahan? Okay, so pangalawa, pwede ding gamitin yung sedition as a ground for impeachment. Although if you will read the 1987 Constitution, particularly Section 2 of Article 11, you will not be able to find there sedition as a ground for impeachment. Sapagkat ito pong sedition ay nagtatago sa likuran ng other high crimes. Sapagkat ang sedition po ay maituturing na isang high crime sa ilalim ng ating batas. So, sedition in a sense na kapag ang isang opisyal, ay ginamit ang kanyang posisyon upang udyukan ang mamamayan na magkaroon ng poot, ng galit laban sa kasalukuyang pamahalaan with the end in view of promoting yung hatred at sirain ang kasalukuyang pamahalaan. Ito po ay pwedeng lumagpak sa ilalim ng krimen na sedisyon at mako-consider as a high crime, and therefore an impeachment complaint may be prepared and filed in the House of Representatives. Medyo malalim na usapin yung mga pangungusap na binitawan ni Sara Duterte regarding the remains o yung labi ng dating Pangulo na si Ferdinand Edralin Marcos. Kasi parte na ng ating kultura na irespeto ang mga labi, ang mga namatay, lalong-lalo na kung ang namatay ay isang dating sundalo na nakipaglaban sa World War II against the Japanese, at lalong-lalo na kung itong veteranong sundalo na to ay naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ay dapat lamang bigyan natin ng galang sapagkat kahit papano naglingkod yan sa ating bayan bilang isang sundalo at pinuno ng Republika ng ating bansa. So, yung mga binitawan na yon ay isang paglapastangan sa dignidad ng kasalukuyang presidente ng Pilipinas at paggahasa sa dignidad ng Estado, lalong-lalo na ng mamamayang Pilipino. Nakakapagtaka, parang hindi mo maintindihan tuloy kung abogado pa tong
kasalukuyang Vice Presidente sapagkat kung iyong susuriin ng kanyang mga pananalita, walang legal swing pag nangangatwiran. Kasi ma-assess mo ang isang tao pagkausap mo kung estudyante ng law yan or abogado na or under bar. Dahil pag nagbitaw ng salita yan, kahit anong usapan ang inyong topic, kung anong topic ang inyong pinag-uusapan, makikita mo may legal swing palagi yan at palagi may foundation of law yung kanyang mga kasagutan. Pero dito kay Vice President, hindi ko talagang nakikita yun. Ayun nga doon sa dati ko din sinabi doon sa last episode, hindi ko nakikita na parang abogado yung ating kasalukuyang Vice Presidente sapagkat bitaw siya ng bitaw na mga pananalita na hindi niya namamalayan. Siya po ay na nakakapag-violate na ng mga existing laws and some of the provisions of the 1987 Constitution. Bitaw lang ng bitaw ng salita. And at the same time, yung press conference niya nung nakaraang Biyernes, kung inyong bibigyan ng evaluation, ay sorry to say this, no, para sa mga supporters ng mga Duterte, it's a total nonsense. Nonsense yung mga sinabi doon ni Vice President. Why? Because there are so many issues confronting the Vice President. Yung misuse of public funds, yung hindi maayos na paggastos ng confidential funds, and other allegations, mga serious allegations na binabato laban sa kanya. No, as a lawyer, sabi ko nga nung nakaraan, as a lawyer, kung ikaw ay naharap sa mga ganong klaseng aligasyon, no, dapat direkta mong sinasagot yan. Point by point. Sabi nga ni Katonying, dos por dos. Hindi dos por dos. Punto por punto. Sasagutin mo ang bawat aligasyon na ibinabato sa iyo ng inyong mga kalaban. No, pagkatapos niyan, yan po ay dapat suportahan ng mga documentary evidence and other types of physical evidence upang maipawalang sala mo ang iyong sarili sa mga pagbibintang na ginagawa ng iyong mga kalaban sa politika. Hindi yung pagkatapos ng mga aligasyon sa iyo, ikaw ay mag-sponsor ng isang press conference at ikaw ay magkikwento ng mga nakaraan mong eksperyensya, karanasan sa ating Pangulo na pati yung relo na hinihingi ng isang estudyante ng PMA ay ikinuwento mo pa sa taong bayan. Hindi mo yata naiintindihan na kapag ang isang public official ay nagpatawag ng isang press conference, ang ibig sabihin nito ay meron kang isang mahalagang event na gusto mong ibahagi sa ating mga mamamayan o kaya ay meron kang isang napaka-importanting impormasyon na dapat malaman ng ating mga kababayan o anumang importanteng bagay na dapat ma-share mo sa publiko na may kaugnayan sa pagpapatupad ng iyong tungkulin bilang pangalawang Pangulo ng ating bansa. Pero hindi yan ang nangyari nung nakaraang Biyernes sapagkat nagkwento ka ng iyong karanasan, nagpalabas ka ng galit, mga personal na galit mo sa kasalukuyang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Na kung tutuusin, sabi ko nga kanina, it's actually a total nonsense. Hay nako. So, to the Vice President, dapat tapusin nyo na yan. Sagutin nyo kasi mga aligasyon. Kung meron ka naman mga resibo, meron ka mga invoices, resibo, mga katibayan na ginamit mo ng tama ang salapi na ipinagkatiwala sa iyo ng taong bayan na nagkakahalaga ng daang-daang milyon, ay tapos ang usapan. Siguro you can complete the investigation in one day. Ibato mo sa harapan ng mga nag-aakusa sa iyo ang lahat ng ebidensya, mga resibo, mga dokumento na magpapatunay na ikaw ay hindi lumustay ng pera ng taong bayan. Napakadaling mag-justify kung ikaw ay walang ginagawang kasalanan sa ating bansa, lalong-lalo na sa ating mga kababayan.
Dapat matapos na yan. And on the part of the President kay Bongbong Marcos, siguro dapat sabihin natin sa ating Pangulo na siya ay medyo mag-ingat-ingat. Bakit? You have a very dangerous Vice President. Hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Buel. Ayan, ano sa tingin ninyo? Nakakapareho ba kayo ng pananaw ni Atty. Bueno? Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues. Maraming salamat po.